Day my life, ang buhay ko dito sa Riyadh, ganito yon. May natira akong 3 pirasong prito kahapon. So, ngayon ang gagawin ko, hiwa muna ako seryin. Ayan o, sibuyas ko. Isang buwan na yan sibuyas ko kasi malaki yan eh. At mayroon akong kanin na tutong at yan ang abangan natin. Of course, mayroon akong gulay na kangkong, pichay, at saka alagbati. Kasi ang plano ko sana mga langga is igisa ko siya sa gulay. Kaya nga mga langga, pinapakita ko muna sa inyo yung mga gulay na nakabalot na yan dahil yung mga 2 weeks na yan mga langga. So hindi pa siya nasisira, no? Kasi nilagay ko sa pinakailalim at saka yung aking kanin ay tutong. So yun itong sinain ko ng kanin, konti lang, at kinuha ko yung aking natirang pritong isda na 3 piraso. Ayan, at hihimay-himayin ko na ito mga langga kasi nga igigisa ko siya sa gulay. Habang naghimay-himay ako dyan, naiisip ko talaga na ano kaya mangyayari ngayon kasi bala ko sanang lagyan niya ng kalabasa at talong. Ang problema lang, kung pupunta ako ng grocery ay akin na naman ang pera dahil hindi nga ako libre. Na ngayon malangga, nagbabago talaga, no? Yung tinatawag nilang sala sa lamig, sala sa init, charot. At yan, at habang hinihimay-himay ko yung isda, di ba? Buhay probinsya. Ganyan na ganyan ang buhay ko talaga sa probinsya, at hindi lang sa probinsya, pati sa Metro Manila, kailangan tipirin. Iyan tira ko kahapon, di ba nagprito ako ng 6. So yung 3 nakain ko, yung 3 naman ay hinimay-himay ko ngayon dahil ihahalo ko yan sa gulay. Sa mga langga, ayan, tawag daw, charot. Ayan, tapos na akong maghimay-himay yan, inisa-isa ko na yung, may mga tinik pa palang natira, kaya kailangan ayusin ko kasi mamaya matinik ako, Diyos ko, hindi ko pa naman niya makita. At yan, na hinugasan ko na at inisa-isa ko na binuksan ang mga gulay. Kaya mga langga, inuna ko pagbukas dyan yung tawag ito yung pichay dahil syempre alam nyo na kailangan ko talaga yan, kailangan may natira pa. Ayan, pagkatapos ko na yan, ayan nakita nyo naman siguro kung anong pinagagawa ko. Kailangan ko talaga yan, nagbubuksan ko na isa-isa ang mga plastic. Kailangan talaga may matira din kasi may plano ako, gusto kong magsigang ng corned beef na trending ngayon. Makiuso naman tayo, di ba? Yung sinigang na corned beef, oy, saan ka pa? Kailangan may matira talaga yan para pagdating ng maghahanap kasi ako ng corned beef, ewan ko ba saan ako makabili dahil yung grocery dito wala mang corned beef. Sabi ko gano'n, baka doon sa kabilang grocery sa pupuntahan namin sa Alraba bukas. Mayroon pa akong itinara dyan na kangkong at ganyan karami yung aking gulay na igigisa ko. Igisa ko lang naman siya na So ipapakita ko sa inyo mga langga, mayroon ako dyang buko na sabaw ng buko pala na nabili ko nung pumunta ako ng Lolo Supermarket. At yung aking kanin, tingnan nyo kung konti lang. Sabay ko na ngayon nilagay yung aking tutong na bahaw. Yung bahaw yung kahapon. Nga lang nga, habang nilagay ko yan yung bahaw na kanin, yung kahapon ko yan na kanin, o diba kukunti lang. Sagisa ko na yan siya, o yung bawang sibuyas kamatis. Of course, nilagay ko na pati yung sili. Kasi ganyan ako mga langga, isasabay ko talaga yung sili para naman medyo malatala siya para hindi ako mamroblema sa ng sili ba maanghang. Ngayon pagkatapos nilagay ko na yung pichay, yung mga gulay sagay ko na, di ba? Sinalpak ko na lahat kasi hinugasan ko naman yan. Kung ilagay lahat ang mga gulay, may natira pa, isasagarin ko talaga yan. Kasi alam nyo, mahal yan dito eh. Sabay ganun ang mahal yan. Pag sa Pilipinas yung 5 real, dito 5 real, so nasa mga 150. So mga langga, hindi talaga maaari sa ating Pilipino na yung maglagay tayo ng magic sarap. Magic sarap ang ating buhay. At nilagyan ko rin siya ng asin, di ba? Ang kalasa ng gusto. Pagkatapos yan, nilagyan ko rin ng kunting sabaw ng buko para medyo manamis-namis. Kasi ganyan ako minsan pag may nakita akong sabaw na buko mga langga, magugulat kayo, no? Kung bakit yung sinabawan na gulay ko dyan, inilagyan ko ng buko. Para naman medyo manamis-namis. O, di ba? Ganun lang yung estilo niyan. Bahala na yan dyan. Importante, makakain bang ginisa-gisa ko na yan at inikos-mikos ko. O, yan, papakita ko sa inyo yung aking isda na hinimay-himay. Ayan, o. O, di ba? 3 piraso yan. So, ayan naman, pinakita ko naman sa inyo ang sabaw ng buko na binili ko nung pumunta ako ng Lolo Supermarket. At sabay ko naman isalin dito sa aking baso at iinumin ko naman siya. Pagkatapos kong isalin mga langga yung sabaw ng buko sa baso, di ba? Nakita niyo may sabaw pa? O ngayon, binuksan ko na yung aking ginisa, di ba? Nakita niyo,
Wow, ang sarap. Eto na mga langga, ready to eat na. Ayan, nilagay ko na sa isang malakong ang aking at of course yung aking sabaw ng buko ay gawin kong tubig para naman maibsan naman yung aking ihi naman. Dumami Sana naman tong aking all. ihi. So nakita mo mga langga, ayan na, ready to eat na tayo ngayon, no? Oh, 'di ba? Ang aking pinggan diyan ay puno ng kanin at may siyempre may kasama yung tutong. Hindi maiwasan talaga. Talagang sinadya ko na magkaroon ng tutong yung aking kanin. Habang nilalasap ko yung aking nilutong gulay, wow, ang sarap. Sa Bisaya yan, inununan. Tama ba ako? Inununan? Pero sa Tagalog ay ginisang Sana gulay. O, di all. ba? Ano pa sa Bicol, di ko na alam yun. So, mga OFW nandito sa Riyadh, sa ibang dako ng ano, talagang hindi ako makontento talaga na hindi ako makakain ng ginisang gulay pag oras ng aking sahod. Kasi alam niyo kung bakit? Imagine niyo nga yung 3 pirasong manok, kailangan umabot ng isang buwan. Grabe lumapang, ayan, tinan mo na sinubo ko na ba na makainit ba naman, saan ka pa, napaka ano, tapos higop ng sabaw, naku, nangangutam ako. Alam niyo mga langga, sabihin ko sa iyo, ang sarap talaga ng niluto ko, sobra. Pichay, kangkong, at saka alagbati ng nilagay ko dyan. Ayan, nakikita nyo naman, oh, the best talaga. Tapos gikunis-kunis na piniritong isda na hasa-hasa. Kayong mga Bisaya dyan, ng mga OFW, di ba kayo ganadong tumingin sa akin at magpapalaway ako? O di ba? Binisaya ning akong pagluto karong adlaw. O di ba? Ang pichay na kulami. O gito sobra sobra kalami gid kayo. Ay, naku Ginoo ko. Basta na lang gid pag susunod nga Sana nagplano na all. naman ako na hindi pa ako sahod. Ay, ang layo pa ng sahod ko. Malayo pa nga yung sahod ko. Pinoproblema ko na at nanalangin na ako na sana buo naman ang ibigay sa akin. Huwag naman aking gawing Bombay dahil hindi naman ako Bombay. Ay, nako, mga langga. Sabi ko nga sa'yo kung alin tumatagal ako dito, may Bombay na dito sa ibang bansa. Ayun, di ba? At parang ginawa na talaga akong Bombay. So mga langga, napakalaki talagang pagka ano no, puro gulay na ang plano ko nga sa pagdating ko na sahuran na naman mga langga no, kahit matagal-tagal pa is sabi ko nga mag-i-stack ako ng maraming gulay dito sa akin dahil gusto ko mag-gisa ng ganito, gusto ko mag-gisa ng ganyan. Sana Yun all. ang gusto ko, yung mag-gisa na lang ako ng mga gulay. At least buhay naman tayo basta't may magic sarap. Yun lang naman ang pangpasaya natin sa buhay natin, yung makakain tayo ng maayos na pagkain at kahit gulay lang yan, solve na. At kunting lagayan natin ng magic sarap. Nako, ang sarap na. At naalala ko mga langgano, baka bukas siguro mag-isa ako ng munggo dahil nga, di ko alam ha, dahil bibili pa ako ng ano munggo. Alam niyo ba, parang gusto kong sabihin sa aking amo na, bila mo naman ako ng gulay. Kaso nagdadalawang isip talaga ako dahil laging sinasabi sa akin, Judith, hindi ako bangko. So mga langga, pinakita ko sa inyo ang sabaw ng buko nilagay ko sa baso at yan ang pinakatubig ko. Kaya nga, bibili uli ako pag ako makasahod, inshallah, ng sabaw ng buko para naman maibsan naman na ano, medyo ngayon nga naramdaman ko pagkatapos kong kumain, talagang grabe, pumunta ako ng CR para magbawas naman ako ng ihi. Grabe, ang dami. Effective talaga yung sabaw pero di nyo alam ba, sabi ko nga siguro itong sabaw ng buko na nasa lata is kailangan talaga din nating uminom dahil para yan sa katawan natin, di ba? Sus, grabe mga langga, oh. Imagine niyo sa dami ba naman ng kinain ko na yan. Kung hindi ba kayo maglalaway na yan. Ayan, for today's video, ito yung aking ulam sa araw na ito. At medyo malayo pa yung ating sahod. Ay nako, nag-iisip na ako na sana naman madamihan ko naman uli pagbili ko ng mga gulay. I-stack ko sa aking ref kasi para naman, ayan, alam nyo, ano na yan, mag-iisang linggo na yan, pero hindi pa nasisira yung mga gulay. Kasi ang ginawa ko, hinimay-himay ko yung mga gulay. Pagka himay-himay ko, pinatuyo ko ng tissue pagkatapos inilagay ko sa plastic para yung dahon ay hindi masisira. Maraming salamat dyan sa pakikinig at panonood nyo ng aking storytelling ng buhay ko dito sa Riyadh. Mag-ingat tayo. Salamat!